test. Tayo magpatuloy at tawag doon ay hindi naman siya naapektuhan ng Facebook, hindi naman pinatay ng Facebook. Ang ano lang, ang cellphone namin problema na lowbat at tawag doon ay paatras ang charger niya. Habol na lang kayo at naputol ang live. Teka lang. So, teka lang. So, habol na lang kayo uli at naputol ang live dahil sa lowbat ang cellphone, hindi naman siya pinatay ng Facebook. Lowbat lang ang cellphone at tawag doon kaya naputol, pasensya na po at hinaan ko na lang yung ilaw, paatras na pala ang charger niya, hindi na nakakapuno pag ginagamit. No? At madali naman malowbat ang cellphone ko kasi luma na yung ginagamit ko sa pagla-live. Tawag doon tayo magpapatuloy, habol na lang kayo, dugtong ko na lang to sa edit ko na lang sa pagkatapos ng gawain. Naroon tayo sa parte na yon, no? Na tawag doon ay yung ikapitong kapanahunan, no? So, tawag doon, no? Kaya, saan pa ko naputol, no? Kaya yun ang sabi rito, no? Na kailangan nating sa Deuteronomy 18, sa 18 hanggang 19, aking papalitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo aking ilalagay ang aking mga salita sa kanyang bibig at kanyang sasalitain sa kanila ang mga lahat ng inuutos sa kanya sa kanya at mangyayari. So, ang propeta pala, ang tunay na propeta, ang mga inuutos sa kanya ay mangyayari. Sabi sa ibang bersikulo, no? Sa ibang talata, na ang mga bagay, pag hindi nangyari, ang sinasabi ng isang propetang yun, siya ay nagsasalita ng kambugan. So, at alam natin, ang propetang pinapaniwalaan natin ngayon, no, ay ang kanya mga hula ay halos nangyari na at nangyayari pa at mangyayari pa. No? So, sabi ito, sa kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inuutos sa kanya at mangyari ng sino mang hindi makinig sa aking mga salita. Ano sinasabi ito? Sa aking mga salita. So wala siya sinabi salita yun ng Branham, no? Wala siya sinasabi salita yun ng tao, kundi ang sabi rito, aking salita. So pinagtitibay ang binanggit dun sa Amos 3:7, no? Ang Panginoon nagsasalita, sinong hindi matatakot, no? Sabi rito, mangyari ng sino mang hindi makinig sa aking mga salita sa kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyat sa atin yaon sa kanya. So sisiyatin ng Panginoon kung ito'y pinapakinggan mo o hindi. Bakit kailangan natin makinig sa sinasabi ng Diyos doon sa pamamagitan ng propeta? Bakit? Sabi rito sa Isaiah 55:8 hanggang 9, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. So, walang karapatan magpaliwanag ang tao sa salita ng Diyos. Ang Diyos lang may karapatan magpaliwanag ng kanyang sariling salita sa pamamagitan ng propeta.
So sa palagay ninyo, nung wala na sa eksena si Moises, anong daladala ng mensahe ni Joshua? Ang tinuturo niya, yung aral, at daladala niya yung turo ni Moises o pinagtitibay niya. No? So ganun din ang mga Ephesians 4:11. No? Ang totoong fivefold ministry, dapat mayroon silang major prophet, tapos pagtitibayin lang yun. Pag ikaw ay nagpapanggap na fivefold ministry, tapos wala kang kinikilalang propeta sa iyong panahon, may problema sa iyo. Kaya yan ang nangyayari. Karamihan sa mga nag-aangking fivefold ministry, may kanya-kanya silang interpretasyon. No? Ang sabi ng Biblia, para ikakasakdal sa ikakatibay ng Iglesia ni Cristo. Ang nangyayari ngayon sa ibang fivefold ministry, ikakasira at ikakabansot ng mga katawan ni Satanas. Hindi ka naman pwedeng tawagin ng katawan ni Cristo. No? Oh? Kinasira man at kinabansot. No? Ang sabi sa Ephesians 4:11, ikakatibay at ikakasakdal. No? So, sabi ito, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, at ang inyong mga lakad, ang aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. No? At ayun ang dahilan, no? Kung bakit kailangan natin makinig sa propeta. No? Bakit Jayo? Bakit Brother Jayo? Ang daming hindi nakikinig sa propeta. No? Ang sinasabi kasi nila, marami silang mga rason. Ang sabi nila, nagbasa ako ng sarili ko, nag-aral ako sa Bible School, at ang Diyos ay nasa akin din naman. Bakit? Ang Diyos ba nandoon lang sa propeta nyo? Ganyan ang mga sagot nila. Pag nakarinig kayo ng ganyang mga teologo na lumalabas sa kanilang bibig, alam nyo na kung anong espiritu ang daladala nila. Kasi ganyan ang binitawan ni Korah at Datan sa panahon. Moises, sa'yo lang ba nagpapayag ang Diyos? Oh? Kami rin. Oh, yan. Oh. Ikaw lang ba kinausap ng Diyos? Pero ang totoo, hindi naman kinausap. Si Moises talaga, mababasa sa Bible, kinausap. No? Sa haliging apoy na nagbabaga doon sa puno. Pero si Korah, wala ka namang mababasa. Si Korah at Datan, wala ka namang mababasa na kinausap siya ng haliging apoy. Ganyan din mga pastor ngayon ng mga iba nagpapanggap ng fivefold ministry. Hindi naman nila namit ang pillar of fire. Tapos sasabihin nila, bakit Brother Gio? Sa ilang ba nagsasalita ang Panginoon? Sa ilang ba nangungusap ang Panginoon? Kami rin. Oh? Di. Kaya marinig mo rin sa kanila yan. So ibig sabihin, ang kanilang taktina, ang kanilang paraan, magsusunog sila ng kilay sa kanilang interkwal, magpapaliwanag nila sa kanilang sariling pag-iisip ang Biblia. Hindi nyo magagawa yun. Ang lahat ng bagay sa Biblia ay hiwaga yan. Pag kumuha ka ng isang versikulo na pinaliwanag mo at hindi mo kinuha yung mga ibang bahagi pa niya ng pagtatagpi-tagpi, ay hindi siya makukumpleto, mapagtitibay ang salita ng Diyos. Ngayon, di gagawin ko ba Diyo, pagtatagpi-tagpi ko ang salita ng Diyos, ngayon, paano mapapagtagpi-tagpi ng tama yan? Walang makakagawa ng tao. Ang Diyos lang makakagawa nun, ang kaloob lang nandoon sa Kanya na tunay. No? Kaya yung dahilan, magtatagpi-tagpi sila ng salita ng Diyos, kung hindi kulang, watak-watak, sobra-sobra, o kaya mga bagay na hindi umuugnay. Hinahanap lang nila, paano nila pagtibayin na tao si Jesus Kristo. Hanapin nila yung kapareho doon. Tapos itatakwil nila yung mga nagpapatibay na hindi lang basta tao si Jesus Kristo. Pero kung ikaw tunay na lingkod ng Diyos, wala kang tinatangi ng Biblia. Kaya mong pagtibayin na ang Diyos hindi basta tao, no? Kung tinawag man siyang tao, hindi siya ipapakita mo sa verse na hindi naman siya basta tao kagaya natin, no? Sila may magpapatibay na tao lang talaga, hindi lang kinukuha yung verse na sinasabi na hindi siya basta tao, na sinasabi sa Pilipos Bagamat siya nasaan yung Diyos, no? Hindi niya dapat makipantay, no? Siya nagpakababa sa kanyang sarili, nakitulad sa mga tao, nag-anyong alipin. Hindi na binabasa yon, no? Yung iba, no? Yung iba ay binabasa nga, pero pinatili nilang
nagpakababa. Oh, hanggang ngayon, mababa pa rin. Nasaan yung espiritu na? Tao pa rin. No? Sila, anak ng Diyos. Tapos, si Jesus, anak ng Diyos. Hanggang ngayon, si Jesus Kristo, hindi pa rin niya pinapabalik sa espiritu. No? Nasaan yung espiritu na si Jesus Kristo? No? So, hindi pa rin nila ma-accept na ang Revelation 21, 6, 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Paano ka naman magiging Diyos mo ang Panginoong Kristo Jesus? Hindi ka naman nagtagumpay. Paano ba magtagumpay, Brother Jeho? Sumampalataya ka. Kinakalikot mo kasi ang salita ng Diyos sa iyo sa intellectual eh. Sinabi na nga sa Isaiah 48:17 eh. No? Ay doon sa sa Deuteronomy 18:18 eh. Oh, ay tawag doon. Isaiah pala 58:8 eh. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip eh. No? So ang pagtatagumpay pala pagsampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. No? Hindi, huwag niyong gagayahin si Tomas. No? Napahiya tuloy siya. Oh. Buti nga si Tomas at least, yung nalaman niya na nabutas pala ang kamay ni Jesus at nalaman na may butas ang paa, Panginoon ko at Diyos ko. Oh, tayo ang ginagawa niyo, tao lamang. Oh. Sino bang tunay na kasaksi sa panahon na yun na Panginoon ko at Diyos ko? Si Tomas. Kayo, hindi niyo nasaksihan na physical, tapos nagbabasa lang kayo ng letra niyo, hindi niyo pa rin makilala na Diyos siya. No? Oh. So, ngayon, dahil letra ng ating binabasa, kung sapat na ang Biblia, tama naman, back to the word, sapat naman talaga ang Biblia, pero kung sapat na ang lahat ng tao ay magbasa ng Biblia, ilagay na lang natin sa ganong, kasi baka may mga filosofiya dyan eh, no? Kung sapat na ang tao lang magbasa ng Biblia at may intindihan na ito, bakit maraming relihiyon? Ulitin ko pa, isa pang bagay. Kung sapat na ang mga ministro o tao mag-unawa ng Biblia, bakit kahit dito sa loob ng end time group ay hindi nagkakasundo? Iba-iba yung interpretasyon. Sasabihin nila, Brother Jeho, kasi may kanya-kanyang sukat ang tao. Iba ang sukat ng ibang pastor, ibang sukat nila. Ibang sukat mo, ibang sukat ko. Yung pala ayun pala, yun nga ang ibig ko sabihin. No, kaya hindi nga pwede magpaliwanag ang tao lamang sa salita ng Diyos. No, bakit si Brother Branham? Hindi ba yung tao? Tao siya, pero yung kaloob niya propeta. No? Amos 3:7 nga nagsasalita. No? Na sinabi doon, basa nga tayo rito sa Luke. Ano bang purpose ng propeta kasi? Luke 24:27. Ang magulang kay Moses at ang mga propeta ay ipapaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. So ayun ang purpose ng propeta. Ang purpose ng propeta, yung sa Amos na binasa natin kanina, ang Panginoon na nagsasalita. Doon daluyan ng salita ng Diyos na pinapadaan sa propeta. Gusto nyo ang Diyos ang magsalita. Inayawan nga ng panahon ni Moises na huwag ang Diyos magsasalita sa amin direkta eh. No? Ipadaan nyo na lang sa propeta eh. Ngayon nagsasalita na ang Diyos sa pamamagitan ng propeta, tinatanggihan naman ninyo. No? Alam nyo, wala nang makukuha sa inyo eh. Puro na lang kayo mga palusot eh. No? Sa panahon nila Moises, ay ang gusto nila ay magsalita ang Diyos dahil mamamatay daw sila. Tapos ang Diyos ay nagtago na sa lambung sa pamamagitan ng propeta. Ulitin ko, ang Diyos ay nagtago na sa pamamagitan ng lambung ng kanyang mga propeta. Hindi nyo pa rin pinapakinggan. Bakit kaya? Ang gusto nyo kasi kayo ang pakinggan. Ayan ang totoo dyan. Ang gusto nyo kasi kayo magpaliwanag ng salita ng Diyos na hindi naman kaloob nyo ang propeta. May kanya-kanyang kaloob yan eh. Inayos na ng Panginoon yan. Nagpadala ang Diyos ng propeta, major, plus nagpadala siya ng fivefold ministry para doon ilalagay ang mga pagtagpi-tagpi ng ayon sa kaloob ng salita ng Diyos. Inulit ko na to, ulitin ko na lang uli. No? Ang kaloob ng major prophet, doon nilalagay ang hiwaga ng Diyos. No? Mga interpretasyon sa tamang kapahayagan ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka sumasampalataya na yun ang hiwaga ng Diyos dahil malikot ang utak mo, ikaw mag-interpretasyon, huwag kang magpapanggap na anak ka ng Diyos na sinabi sa Revelation 21, 6, 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito. Ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko.
Kasi ang pagtatagumpay, pagsampalataya eh. Oh? Ngayon, pag galing sa major prophet, sasaluhin yun ngayon ng fivefold ministry, minor prophet, at saka apostol. Ano naman ang trabaho ng minor prophet? Pagtitibayin ang salita ng Diyos galing sa major prophet at ang apostol, ganun din. No? Tapos, ang trabaho naman ng mga pastor ay pagtitibayin ang salita na ipaliwanag na binuksan ng hiwaga o tamang kapahayagan sa Biblia at sasaluhin. Basa nga, sasaluhin. Revelation 10:8. Oh? At ang tinig ng aking narinig mula sa langit, mula sa salita ng nagsalita sa akin, may nagsalita talaga. Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at ang sa ibabaw ng lupa. So kunin mo ang bukas na aklat. Ayun ang trabaho ng Ephesians 4:11. Kung mangangaral ng mga pastor, pwede naman sila mangaral ng mga aral na, kasi ang Diyos ay nangungusap din naman sa kanila, pero pagdating sa mga hiwaga, huwag silang lalayo doon sa mga, lalo ng mga selyong bukas, mga revelation, sa mga, pag nagtatapik sila tungkol sa mga kapahayagan, na mga interpretasyon tungkol sa Godhead, tungkol sa mga selyong bukas, mga revelation, mga tatak, no? Kailangan may pagkunan sila ng kapahayagan. Kung pastor lang sila. Ngayon, brother Joe, propeta rin ako. Ay, isa lang ang propeta ng the same time pinapadala sa kapanahunan. No? Wala pong 3, 5, 4, 2, kundi isa lang. At ang propeta sa walang panahon to si William Marion Branham, siya na po ang pinakadulo. 7 star messenger. Wala na pong 8 messenger. Meron lumabas na 8 messenger, si Parnell, no? At ang kanyang rapture ay tapos na doon sa di ba meron tayong spoken word na, di ba may ganyan mga anti-message na yung pillar of fire na mukha ni Jesus. Ando doon na ganun, wala kasi ako rito, meron kayo banhan? Nasaan? Dito na. Bigay mo lang sa akin pagtapos nakita mo. No? Yung 1963, sabi nila, yun na raw yung pagbabalik, no? Ng Panginoon. 1963, bumalik na ang Jesus Cristo, second coming, yun na raw yun. No? Samantalang, ito? No? Yung pillar of fire doon, habang nangangaral ang propeta doon, ay, yung nagbubukas siya ng selyo, yung kanyang, ayan no, hindi ito yung inano ko, isa pa to. At saka yung mukha ni Jesus ba? Yung, dito muna. Habang nangangaral ang propeta, nagbubukas ng selyo, lumabas to sa ulo niya, pillar of fire. Habang nangangaral ang propeta Branham, lumabas to sa ulo niya habang nangangaral, nagbubukas siya ng selyo. Yung 1963, yung tinatawag na third pool, maraming natisun sa kanya kasi kung gusto lang niya first pool, pagpapagaling, tapos yung discerning, marami na rin lumalayo sa kanya pagkagaya sa panahon ni Jesus Christ. Lalo na yung nangaral na ng propeta sa third pool, marami nang lumayo sa kanya. So, kung kailan pinagtibay as Jesus Cristo ay binabasbasan siya habang nangangaral, marami tuloy lumayo sa kanya. Pinagtitibay lang na ang Diyos ang nagsasalita sa kanya, Amos 3:7. So, habang nangangaral siya, nagbubukas ng selyo, yung dumating 1963, yung kanyang espiritu sa anyo ng kanyang salita sa bubukas ng selyo. No, nasaan yun? No? Ito. Yan. Ito yung lupa. Ito yung pagkaayos ng muka. Hindi mo malalaman kung ano talaga to. Akala nila ano lang sa panahon na yun. Pero pag igaganon mo yan, no? Yan eh. Pero pag igaganon mo yan, mukha na ng hugis ng tao. No? Ito na yung lupa, nasa gilid na. Pero nagpakita siya ng pagganon man. Pero yung paggaganon mo na, hugis na muka ng isang tao na pillar of fire. So akala ng mga third coming, yun na ang second coming ni Jesus. Saan yung salita? Oo, kasi pagbubukas ng selyo eh. Rapturing faith muna. Tapos
literal coming of Christ. No? So, spiritual coming, kasabay ng pagbubukas ng selyo. At susunod, literal coming. Hindi nila naintindihan yun. Akala nila, yun na yun ang rapture na ganap na noon. No? So, at saka wala pong 8 messenger. 7 messenger lang po ang makikita natin. Yan, no? Wala tayong mababasa sa Bible na 8 messenger, kundi 7 angel messenger lang. No? Kaya, sa pagpapatuloy, no? So, anong purpose ng propeta? Ipapaaninaw sa kanya mga bagay na tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Sa lahat daw ng kasulatan. Pag sinabi sa lahat ng kasulatan, pakinggan mo. Ipapaaninaw na nga, makikinig ka na lang, ipapakialam mo pa yung salita ng Diyos. No? Ano ba ang purpose ni Korah at Nathan kung bakit dinaya nila ang Israel habang wala si Moises na sa bundok ng Sinai? No? Bakit nga ba? Kasi ang gusto niya, siya ang pakinggan kung bakit niya pinakialaman ang salita ng Diyos na kay Moises. Binaluktot niya. No? So, ano bang ginagawa ng mga pastor ngayon sa huling araw na to? Yung mga nagtatakwil sa propeta. Pati rito, yung nagsasabi na nasa loob ng message pero nagpapanggap ng mga anti-message pero ang sinasabi nila ay iba, panis na ang propeta, o kaya sinasabi nila ay nagkakamali ang propeta, mali ang aral niya, back to the word daw yung pala, back to the Bible daw yung pala, sila lang gusto magpaliwanag. Mga estilo nila mga bulok no? Wala kang discerning madadaya ka no? Ay, back to the word, maganda naman ang pakay niya, back to the word man, back to the Bible, tama naman, back to the word, sige. Tapos makikinig pala doon, ay, back to the word pastor, sige, back to the word pastor, mag-preach ka na. Yung pala, siya ang magpapaliwanag doon sa Biblia ng intellectual, wala palang kasamang kapahayagan. Kung nasaan ang back to the word doon, nasaan ang back to the Bible doon? Pag ikaw nagsimula na nag-interpret ng Biblia, pagtapos mo magbasa, siyempre papaliwanag mo yan. Huwag ka mandaraya, ha? Hindi mo ako pwede madaya. At saka ang Diyos ko, lalo na. Pag pinaliwanag mo na ang Biblia, nagsisimula ka na mag-interpret ng sarili mong kaisipan. At ayun ang sabi, hindi ka pwede magpaliwanag ng sariling gana mo. Barajeo, bahagi man ako ng fivefold ministry. Pastor man ako, wala akong karapatan magpaliwanag. May pagkukunan ka ng revelation sa major. Ganong ginawa ni Joshua. Mga Pariseo nga, inadapt yun Pero nagkamali sila nga lang kasi yung kanilang kautusan, tama naman yun, na sobrahan, nawalan sila ng biyaya sa mga tao. At hindi naman inalis ng Panginoon ang kautusan, no? Hindi naman tinutulan ni Jesus ang kautusan sa kanila. Ang nawawala, ni-restore lang doon sa panahon ni Jesus sa mga Pariseo, yung nawawalan na sila ng mga biyaya sa mga makasalanan. No? Pinagtibay pa nga ni Jesus ang kautusan No? Mas lalo pang tawag doon, pinalinaw ang hiwaga ng kautusan na pag ikaw umatay, matuwing hanggang sa mamatay. No? Pag napuot ka, mamatay tao ka na, pinagtibay. Tapos pag ikaw ay nangalun niya, sa babae, mangangalun niya ka na. No? Pag ikaw'y tumitig, pinagtibay na Jesus, mangangalun niya ka na. Pag ikaw'y napuot, mamatay tao ka na. Di ba? Pinagtibay pa ni Jesus sa kanyang ano ba ito? Hoy, kamanggulo. No? So, pinagtibay pa niya sa panahon niya. No? So, ayun ang sabi nito, no? Ipapaaninaw niya sa kanya ang lahat ng mga ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Pag sinabing sa lahat ng kasulatan, tama ang sinabi sa Revelation 1:3. Mapalad ang nagbabasa. Bardiyo, nagbabasa ako, pastor man ako. Kaya magpapaliwanag na ako ngayon. At mga nakikinig. Mga membro yung Bardiyo, sila ako pastor So may papakinggan ka rin pala. Paano makinig, Bardiyo? Paano ba makinig? Pastor na nga ako, Bardiyo. Paano ba makinig? Basahin mo ang sinasabi dito sa kasulatang ito. Teka lang, shortcut ako. No? Sabi ito sa John 16:13, 15. No? Kung espiritu talaga ng Diyos yan nasa sayo, o tinawag ka talagang ministro ng Diyos, dapat ganito ang magiging katangian ng espiritu mo. No? Pag hindi ito katangian ng espiritu mo,
ay hindi yan espiritu ng Diyos, sure ako. Espiritu ng diablo yan. Direktahang pananalita. Sabi rito sa John 16:13, ganun kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amin ako dyan, Bargeo, pinapatnubayan ako ng espiritu ng Diyos, kaya nga ako nangangaral kasi ministro ako ng Diyos Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Hala? Paano pala ako magsasalita ng ano? Tama naman, Bargeo, hindi naman ako nagsasalita mula sa kanyang sarili. Ang binabasa ko mula sa Biblia. Nag-interpret ka man ng sarili mo. Paano ba makukuha ang salitang hindi magsasalita mula sa kanyang sarili? No? Kundi anumang mga bagay ng kanyang narinig. Sa may papakinggan ka pala talaga. No? Ang propeta, si Moises, bago siya tinawag bilang propeta ng Diyos, meron din siyang narinig. No? Tapos, yung nawala na sa eksena si Moises, si Aaron, ay narinig naman niya ang sinabi ni Moises. No? Pagdating kay Joshua, narinig niya ang mensahe ni Moises. No? So, yung mga Pariseo man, ang aral nila ay kautusan ni Moises. So, may pinapakinggan sila. So, kung kayo, wala kayong pinapakinggan sa panahon ninyo, sa ating panahon, ay may problema sa inyo. Kasi meron tayong propeta sa huling panahon. No? Hindi nyo pwedeng sabihin ng propeta namin pinapaniwalaan yung panahon, Old Testament, tsaka si Jesus lang, tsaka si Apostol Pablo. Paano yung Malakias 4:4? Katuparan niya ng panahon natin. Paano yung Revelation 10:7? Katuparan ng panahon natin. Sabi ng Biblia, ang nagbabawas, no, ay tatanggalin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kasi may mga salita at mga hiwaga doon na nabubuksan. No? Kaya sabi ito, ganun kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi anumang mga bagay na kanyang narinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain. So, ang propeta may narinig, ayun ang sinalita niya, ilabas mo ang aking bayan. So, si William Marion Branham, tinitipo rin siya sa kay Moises. Inalis sa bondage ng pagkaalipin ng mga denominasyon. No? So, ang kanyang aral, ibalik sa aral ng ating mamagulang, ayun ang turo sa kanyang commission sa kanyang Diyos. No? So, pag hindi mo pinakinggan yun, hindi ka makakabalik sa aral ng unang magulang. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang dami mga reliyon ngayon, naggapos pa rin ang kanilang mga sistema. Gapos pa rin ang kanilang mga tradisyon, mga kanilang mga nagbabasa nga sila ng Bible pero dagdag bawas. Nandoon pa rin putol ng buhok, nandoon pa rin ang mga bagay na mga reasoning is the devil nila, no, hindi naman nakatingin ang puso sa panglabas kundi sa loob sabi ng Biblia, kung nasa loob, siya yung nasa labas. No? Pag sinabi ng Biblia, huwag ka magpapuputol ng buhok, hindi pwedeng sabihin yun, ay, nandan Diyos naman nakatingin sa loob Utos nga sa labas No? Sinabi ni Pablo, huwag niyo puputulan ang buhok niyo, huwag kayong magsusuot ng panglalaki. No? Karubal-dubal sa harap ng Panginoon yan. Panglabas man yung tinuturo niya, ibig sabihin, sundin nyo rin yung labas, hindi rin sa loob. Kaya ang mga rason nila, reason is the devil talaga, para lang sa panahon ni Sasanas. Tunay na hindi kayo mamamatay, dinagdagan lang ng nak. Ginaya niya ang Diyos, pero dinagyan niya ng nak. Binaluktot lang. No? So sabi niya rito, ang anumang mga bagay na kanyang narinig, ito ang kanyang sasalitain. So sa atin namang panahon ito, like Joshua, ang mga fivefold ministry, ang propeta, narinig niya direkta ang Diyos. Through pillar of fire o audible voice. Ang mga fivefold ministry, galing sa mensahe ng propeta. Maliban na kung apostol ka at minor prophet ka. Kasi namimit din nila yung pillar of fire. No? So, tawag doon para pagtibayin. Kasi hindi mo mapagtibay ang salita ng Diyos kung hindi mo namit ang pillar of fire. Kasi ituturo din sa'yo kung paano mapagtibay ang salita ng Diyos. No? Kasi baka mamaya marami magpapatibay ng salita galing sa propeta dahil hindi naman sila tinawag ng Diyos sa personal na karasan na mamit mismo ang pillar of fire ng haligang apoy, bigyan ng swords sa personal na karanasan. Paano nila mapagtibay ng tama kung hindi sila binigyan ng komisyon ng Panginoon? No? So napakahalaga talaga nun. No?
So yung mga ebangelista, mga pastor, tinawag sa ibang mga kaparaanan, tinawag din kailangan sila ng Diyos sa personal na karanasan, hindi pwedeng hindi. Hindi porket tatay mo pastor, pastor ka na, anak, tapos hindi porket inappoint ka ng elder mo o Bible school mo at nag-graduate ka na, pastor ka na agad, hindi. Ang salita ng ang pagpapatawag sa Panginoon ay pagtawag, commission, utos ng Diyos, parati iyan. No? Utos ng Diyos, hindi utos ng tao. No? Sabi nito, kung ano mga bagay na kanyang narinig at ito ang kanyang sasalitaan, ang kanyang ipapahayag sa inyo. Oh? Ang mga bagay na magsisidating. So ano ba yung nasa propeta, mga hula? Magbigay tayong halimbawa. Yung nahula ang chip in the shoulder na marka ng hayop, natupad. Oh? Wala naman siya sa eksena. No? Kaya hindi na pinapaniwalaan na mga iba ng karnal ngayon na mayroong minor prophet at mayroong apostol sa panahon ngayon na pagtitibayin ang mensahe ng propeta na naganap na ang chip in the shoulder. No? Kasi hanggat hindi major prophet ang nagsalita, hindi sila maniniwala. Ipatay nung ang propeta sa physical. No? So, sino magpapatibay sa panahon natin? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kaya nga mayroong kaloob ng apostol. Kaya nga may kaloob ng minor prophet. Para pagtibayin niya ang salita galing doon sa major prophet na nagaganap na ang kasulatan ito sa iyong harapan. No? So, tatakwil nila yun. Ganun talaga. No? Lagi namang hindi pinapaniwalaan ang mga tunay na bagay, pati kasama ang lingkod ng Panginoon pag dumadating yon. No? Lalo na't minsan dinadating ng Panginoon ang kanyang salita doon sa mga simpleng tao dahil God in simplicity, yung hindi sikat, hindi tanyag na tao, no? Tapos akala nila pag sikat, pag tanyag na tao, pag popular na isang ministro o elder o apostol, akala nila doon dumadating ang salita ng Diyos. Ayun ang gustong-gusto ni Satanas, sikat. Bakit? Para mapanghikayat ng tao at madaling maniwala. Pero sa Diyos, God in simplicity, doon siya lagi dumadating sa taong hinahamak, hindi kinikilala, kalitliitan sa kanila, para pag nagsalita doon, lalabas kung ikay may pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi pag sikat yun, hindi pa siya nagpipreach, amen ka na eh. Bakit? Tanyag man siya, popular man siya, hindi pa siya nagpipreach, elder, amen. Apostol, elder, amen. Oh? Mayaman na siya, sikat pa siya, popular pa siya, hindi pa siya nagpipreach, amen ka na. Pero kamusta naman yung mga takwil, discriminate, tapos hindi popular, kalitliitan, hamak, dukha, tapos nagbukas ng hiwaga, tinawag palang apostol ng Diyos ayon sa kaloob at kaya minor prophet ayon sa kaloob. Tapos nangaral, nagbukas ng mga hiwaga, pinagtibay ang mensahe ng propeta sa panahon na nagkaroon ng kaganapan. Oh. Pag nagsalita iyon, hindi pa paniwalaan dahil ang tao mahilig tumingin sa panglabas na anyo. No? Ganon talaga sila, karnal. Noon, karnal pa rin ngayon. Kaya kung nabubuhay sila sa panahon ni Jesus, ganon pa rin ang gagawin nila. Sila pa rin sisigaw na ipako yan sa krus. No? At kanyang ipapayag sa inyong mga bagay na nagsidating, luwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa akin. No? Paano tayo makakuha sa kanya? Yung mga fivefold ministry sa pamamagitan ng propeta. Ang major prophet naman kukuha doon direkta sa Diyos o sa pillar of fire o sa haliging apoy. No? Oh, sapagkat kukuha siya sa akin at sa inyong ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na sa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko, siya ay kukuha sa akin at sa inyong ipapahayag. Oh, bakit marami nagpapahayag na mula lang sa kanilang sarili? Hindi naman sila kumukuha doon. Sasabihin nila, ito yung sabi ng banal na espiritu. Yung pala, sabi lang pala nila. No? Kasi kung sabi 100% kasi, maniwala man kayo sa hindi, ang propeta ay propeta talaga ng Diyos. Malakias 4:4, Revelation 10:7 na gumanap, si William Marion Branham. Ngayon, kung iba ang pinapangaral mo sa pinangaral niya, kaya papamalilaan mo na lang, sasabihin mo, ay mali ang aral ng propeta dahil hindi lang ugma sa intelektual mo. Dahil hindi lang kayo nagkasundo sa aral, dahil yung turo mo, yung kaunawaan mo, intellectual sa kanya kapahayagan, sasabihin mo na lang, mali ang aral niya. Ito ang pakinggan mo, yung akin. No? Ito rin ang sabi ng banal na espiritu.
Major prophet yun. At tiyak yun. Tinawag talaga ng Diyos sa personal na karanasan at nakausap niya ang Diyos sa pamamagitan ng halig ng apoy. At mayroon yung that saith the Lord. Ito sasabihin mo. Ako rin naman, kinakausap ng Banal na Espiritu, tapos ito ang paliwanag ko, pakinggan mo. Sa papagtibayin din nila ng sariling intellectual nila. Pag iyon iba sa piniliwanag na, tapos papaliwanag mo na hindi pareho dun sa piniliwanag ng propeta, ay hindi yan Espiritu ng Diyos. Kasi hindi kayo nag-ugma. Hindi tatawag ang Diyos ng major prophet. Tapos pagdating sa iyo, iba na ang sasalitain mo. Kasi ang sabi rito sa Jeremiah, saan ba yung mabasa? No? Hanapin ko lang. Kasi sabi dito sa Jeremiah, sa Samuel pa, 2 Samuel 7:25, at ngayon, Panginoong Diyos, ang salita ng iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod. Kita mo? Ang salita na iyong sinalita. Di ba? Ang sinalita ni William Branham, ang sinalita ng Diyos doon sa lingkod ni si William Branham, no? Ang salita ng iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod, sa lingkod na propeta, tungkol sa kanyang sangbahayan, tungkol sa mga tao, ng mga tagapakinig, iyong pagtibayin nawa magpakailanman. Sino ba yung magpakailanman? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Iyong pagtibayin nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. So kung ano yung sinalita ng major prophet, dapat kung ikaw yung fivefold ministry na tunay, maliban lang kung peke ka, ay ang salita niya ay hindi iba sa sinalita ng major prophet. Pag binabaluktot mo ang binitawan na at pinaliwanag na nasalita at iba ang interpretasyon mo sa kanyang sinalita at hindi mo napapagtibay, ibig sabihin may iba kang aral at doon ka kumukuha sa Genesis na tunay na hindi kayo mamamatay. Hindi mo dun kinuha na pag hinipo mo yan, mamamatay kayo. Mayroon kang ibang pinagkukunan. Mayroon kang ibang ama. Ang ama ninyong dyablo, amang ninyong sinungaling. So, klaro? So, malinaw. Pag ang salita mo, pag fivefold ministry ka, pag hindi mo pinagtitibay ang aral ng major prophet, tapos nagsasabi kang bahagi ka ng fivefold ministry, tapos meron kang sarili na aral na labas sa major prophet, at hindi napapagtibay yun, ibig sabihin gumagawa ka ng sarili mong mensahe para mahiwalay. Saan mababasa yung Brother Jeho? Yung mga ginagawa nilang espiritu kay Korah at Datan. Basa. Sabi rito, teka lang. Ito yan, sila, Sa... lang. Teka lang, saan ko ba nalagay yun? Yan, At alam naman natin yan, para hindi tayo magulo sa oras, Yung kung paano si Janis nagsilaban kay Moises, ganun din ang mga ito, magsisilaban sa katotohanan, pero mahayag daw ang sa lahat ng taong kanilang kamangmangan kung paano pagpagayag ng mga ganun. So, klaro ba nangyayari din yan sa ating panahon? Yung mga turo nila tungkol sa Godhead, halimbawa, kamangmangan, para mapagtibay nila dahil si Jesus tinatawag na Panginoon, kasi mayroon din Panginoon sa Old Testament, natawagin nila ng to Lord para palabasin pa rin na ugnay na sa salita ng Diyos, hindi na bumabangga pero bangga pa rin, sarili palang gawa-gawa yun para maugnay na lang nila, at saka iba pa tungkol sa marka ng hayop naman, so para mapasinungalingan nila ang chip and the shoulder ay marka ng hayop, ay sasabihin nila
kung marka ng hayop yan, sabi kanina nag-comment sa akin, si Pastor Monsanto, Daniel, sabi niya, kung ang marka ng hayop ay sa literal, ay ang chip in the shoulder o bakuna na sinasabi mo, na sinabi ng propeta, no? Ay, ang nakatanggap ba ng marka ng hayop sa physical na bakuna ay wala ng kaligtasan? Sabi ko, mapuputol ang mercy seat pagtapos na ang rapture. Sa Great Tribulation, tapos na ang mercy seat. Tapos na ang biyaya. No? Wala nang biyaya sa Great Tribulation. Kaya nga pagngangalit ng mga ngipin. Pupugutan sila ng ulo dyan para lang sila maligtas. No? Ang markahan kasi magaganap before rapture. Ang batas ng marka ng hayop magaganap sa Great Tribulation. Yan hindi na naintindihan. Marami nagtuturo ngayon ng mga end time group na ang marka ng hayop magaganap sa Great Tribulation. Saan nyo nga ma-apply ang sinasabi na ibinigay nila sa pamalan ng hayop? Ang salita kasing binigay, free will mo yun. Kusa mong ibinigay. At saan nyo rin ma-apply na susubukin ko ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa upang subukin ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa? Saan nyo ma-apply yung versikulo na yun? No? Yun ang katuparan yun. Na, may quote din ako no, na sinanguyan ng propeta, na yun ang katuparan na susubukin ko ang mga babaw sa ibabang lupa, ang katuparan ng markahan muna ng hayop para subukin ang mga ibabang lupa kung sila tatanggap ng pamalaan ng hayop. Kaya nga sila ibinigay nila sa pamalaan ng hayop no? Saan din nyo ma-apply sinabi ng Biblia na sa 2 Thessalonians 2:11, no? Basahin nga natin saglit. 2 Thessalonians 2:11 sa 9, no? Saan nyo ma-apply ito? 2:11, 9. No? Siya sa kanyang pagpaparito ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan ng tanda ng kahangahangang kasinungalingan. Saan magaganap yan? Sa panimula ng kahirapan o sa panimula ng markahan? Iba kasi ang markahan sa batas ng marka ng hayop. Pag sinabing batas, doon na kayo usigin, papakulong, papapugutan ng ulo pag hindi pa rin kayo sumang-ayon. Dito, free will nyo pa. Ang gagawin niya muna, mandaraya siya. Ano ba ginawa sa bakuna? Nang daraya muna siya. Ang sabi sa inyo, matatanggal ang inyong COVID. Pero, ang totoo naman, nakakamatay. Ang sinabi ng propeta sa hula niya, ang matinding pagpuksa na paghahatid sa marka ng hayop. Malibin paikliin ng mga araw, walang laman maliligtas. Ayun pala ang ibig sabihin doon sa Bible, na pag pinatagal pa ang panahon, walang laman maliligtas. Dahil sa mga hirang, papaikliin ang mga araw na yun. Bakit sinabi dahil sa mga hirang, papaikliin ang mga araw na yun? Ibig sabihin, ang salita kasing hirang, mga nobya ni Kristo na tunaw yan. Ibig sabihin, naroroon pa pala ang nobya ni Kristo pag dumating ang matinding pagpuksa na parating sa paghatid ng marka ng hayop. Pero papaikliin yun. Ibig sabihin, anytime, darating na ang rapture pag nangyari na ang markahan ng hayop. So, saan nyo ma-apply ito? Na may buong daya, sabi ito, nasa kanyang pagpaparito ayon sa paggawa ni Satanas na may buong dayang kapangyarihan na tanda ng kahangahangang kasinungalingan. So hahanga ka muna. Kaya ka nga tumanggap na markahan ng hayop kasi humanga ka sa kasinungalingan. No? So, bakit marami napapahanga, Barjeho? Nakala nila okay lang yun, nakala nila mabuti yun sa katawan ng tao, kaya okay lang yun tanggapin. Dahil may buong daya ng kalikuan ng napahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila'y maligtas. Hindi ka makakatanggap ng marka ng hayop sa pisikal kung hindi mo inignore ang salita ng Diyos noon pa lang. Ibig sabihin, mayroong kang tinanggihan na salita ng Diyos kaya madali ka madaya. Hindi sinungaling ang Biblia. Ibig sabihin, mayroong kang kalikuan na pagtatanggi sa salita sa iyo, palihim sa iyong puso. Kaya pagdating ng isang kasinungalingan, madali ka maniwala na sinabi sa Isaiah 5:20, sa aba nila na ang tama ay gagawin nilang mali, ang mali ay gagawin nilang tama, at sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata at mababait sa kanilang sariling paningin. So yan na, nagkabali-baligtad na. Yung likong pastor, mabait sa kanilang paningin. Yung nagbibigay sa kanilang babala, mabagsik man, pero nagbibigay sa kanilang kaligtasan sa kanilang kaluluwa, no? Ay mapait sa kanilang paningin. Yung nagbibigay sa kanila ng babala upang sila hindi mapahamak sa markahan ng hayop, sa aba nila nagiging tama ang mali. Yung tama ay ginawa nilang mali at ang mali ginawa nilang tama.
na may buong daya ng kalikuan ng kapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila maligtas. Oh, sabi ko sa kanya, kay Daniel Monsanto, kung ang marka ng hayop, sabi niya, ay nakatanggap niyan, meron ba bang kaligtasan? Sabi ko, meron pa. Kasi bukas pa ang mercy seat kung sila ay nagsisi. Kung sila ay nagrepent, no? Kasi bukas pa man ang biyaya. Makakatop ang biyaya pagtapos na ang rapture, no? So ibig sabihin, kahit nakatanggap sila ng marka ng hayop o bakuna o chip in the shoulder sa panahon natin ngayon na naganap, may pakatawaran pa, natural. Sino mangangaas ang tao na hindi magpatawad, no? Ang pagtanggap kasi ng markahan ng hayop sa physical, may buong daya ng kahangang kasinungaling na daya. Ibig sabihin, kaya ka nadaya kasi pinagkanulo mo ang katotohanan. Ang isang pandaraya, pagkakanulo rin sa katotohanan. Si Pedro ay nagkanulo pero nagsisi, pinatawad. Si Judas sana ay sinaulit na rin naman sa lapay, hindi pa nagsisi ng lubusan. No? Tumakbo siya at nagpakamatay. No? Ayun ang pagkakaiba ni Pedro at saka kay Judas. No? So, bakit kailangan patawarin ang katanggap ng marka ng hayop sa pisikal? Kasi bukas pa ang biyaya. Sabi ng salita ng Diyos, ang sumampalataya ay hindi hinatulan. So kung bumalik ka at sumampalataya ka uli na kaya kang patawarin ng Diyos, hindi ka hinatulan. O nagbalik loob ka. Hindi ka magbabalik ng loob kung hindi ka sumampalataya. Ibig sabihin, sumampalataya ka na kaya kang patawarin hanggat bukas pa ang mercy seat. So, ang sumampalataya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. So si Pedro, sumampalataya siya na kaya siyang patawarin, kaya napatawad siya. Siya pa ang nagbautismo doon sa panahon ni Jesus sa pangalan pa ng Kristo Jesus. Si Judas ay hindi sumampalataya na kaya siyang patawarin, kaya nagpakamatay siya. Oh. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Kaya pagdating dito, na may duong daya ng kalikuan, ng kapahamak sapagkat nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila maligtas. Ang hindi sumampalataya hinatulan na, tandaan niyo yung verse na yan, ha? Dahil dito, ipinadala sa kanila ang paggawa ng kamalian upang sila'y magsipaniwala sa kasinungalingan. Upang mahatulan. Hatol pala yun. Pag ikay naniniwala na sa kasinungalingan, hindi ka man nag-repent, imbis na laman mo na sana ang bakuna, may kinalaman sa marka ng hayop, imbis na magsisi ka, lalo ka pang nanindigan sa mali, at kami nagtataka sa'yo, maaaring ikaw hindi, kasi ang pagkabulag, hindi mo talaga mapapansin yan, bulag nga eh. Ang tama nga ay gagawin mali, ang mali gagawin tama. Pero kami napapansin namin sa inyo na yung nahahanga na kayo sa kasinungalingan, no? At pinadala na talaga sa inyo paggawa ng kamalian, no? Oh, at nagsisipaniwala kayo sa kasinungalingan tuloy, baligtad. Yung sinungaling tuloy, doon kayo naniniwala, no? Oh. Anong tawag sa Biblia yun? Upang mga hatulan silang lahat nang hindi nagsisimpalataya sa katotohanan upang sila'y kundi sila'y nangalugod sa kalikuan. Ang tanda pala na ikaw hinatulan na pag nalugod ka sa kalikuan. Ano ba ang marka ng hayop? Kalikuan yan. Pag nalugod ka sa chip in the shoulder at pinagtatanggol mo pa, nalulugod ka sa kalikuan. Pag nalulugod ka sa kabaluktot na aral, nalulugod ka sa kalikuan. So sabi ni Daniel Monsanto, sabi niya, kamusta naman doon sa tumanggi ng salita? Kasi sabi ng propeta, ang pagtanggi sa salita, marka ng hayop din. Pag tinanggihan ba ang salita ng Diyos, ay may kaligtasan pa? Oh, at papatawarin pa? Bukas pa man ang mercy seat, inulit ko ulit. No? Pag bukas pa ang mercy seat, pag humingi siya ng tawad, ay papatawarin pa siya. Hindi siya humingi ng tawad kung hindi siya sumasampalataya. No? Na kaya siyang patawarin. Kahit ilang beses man siyang magkamali. 70 times 7. Kayo lang naman din nagpapatawad eh. Kayo nagsasabi na humahatol ako sa inyo. Tapos dahil tawag doon, dahil yung pangaral dito ay tawag doon ay ganitong pamamaraan. No? Pero kayo nagdi-discriminate kayo sa akin, sa mga simbahan, hindi kayo nagpapasok sa mga sinagoga. Inalisan nyo nga ako ng second chance. Paano pa kaya 70 times 7 na magpatawad? Oh? Paano kayo magpapatawad ng 70 times 70 times 7 kung hindi nga kayo nagpapatawad sa minsan pa nga dahil lang sa personal ng interes para hindi makapatayo sa pulpito nila, para hindi mapangaral ang bakuna na may kinalaman sa marka ng hayop, i-discriminate nila para hindi makapangaral ng ganong aral, para ang mga membro nila hindi mabalaan tungkol sa bakuna. No?
Anong purpose nila, Bargeo? Personal na interest. Para hindi marinig ng kanilang mga membro yung aral na yun, no? Upang hindi sila mapulaan na bulaang ministro. Kahit na sabihin nyo na tinatago nyo yan, pinagtatakpan nyo yan, sa harap ng Diyos walang malilihim. No? Mananagot na mananagot pa rin kayo sa Diyos. That's it, the Lord. No? Kahit itago nyo yung mga bagay na yan, halata pa rin naman sa inyong mga bunga. Na kaya kayo nagdi-discriminate kasi hindi nyo pinapatayo sa pulpito may mga may dalang babala na ganyan. No? Para hindi magpakapagbigay babala sa inyo. Bakit nga ba sila nagkakaganyan? Nasa Biblia ba yan, Brother Jeho? Yung mga tao na tinatanggihan ang babala ng Diyos, na hinaharangan nila, no? Nagtumatawag sila sa Diyos, pero pagdating sa mga ganyang bagay, ayaw na ayaw nila yan. Isaiah 39 hanggang 10. Sapagkat sila ay naghimagsik laban sa Diyos, pero nagjo-Diyos, hallelujah Lord, hallelujah. Pero naghihimagsik pala laban sa Diyos. Sinungaling, ayaw nila makinig kay Yahweh. Sinasabi nila ng tagapaglingkod, mga pastor yan tagapaglingkod. Katotohanan. Yan, kasulungan rin gusto. Brother Joe, apostol ako. Pinagtitibay ko ang mensahe sa uling araw na ito. Pakinggan mo, paliwanag ko. Bakit mo, iba ang kapahayagan mo doon sa binigkas ng salita mula sa propeta? Kasi hindi ako niniwala kung apostol ka na ng Diyos, isusuka mo ang mensahe ng major prophet. Kasi si Pablo, ang pagiging apostol niya, pinagtibay niya yung aral ni Kristo. Pag ikay nagpapanggap ng apostol, pero may sarili kang aral na wala kang pinanggagalingan ng pasa-pasa ng bola, no? Galing sa major prophet, apostol ka ni Satanas. No? Kasi ayun ang sinabi rito no? Sabi rito no? Basa. Hanapin ko lang. Shortcut ako. Ayan sa 2 Corinthians 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa, na mapagkunwaring mga apostol ni Kristo, na hindi katakataka, sapagkat si Satanas naman ay mapagkunwaring anghel ng liwanag. Hindi malaking bagay na mga kanyang mga ministro naman ay mapagkunwaring ministro ng katuwiran. So walang katuwiran dun, basta ganon. Ibang katuwiran nila, baluktot ang aral, no? Na kanilang wakas magsasang-ayon sa kanilang gawa. So makikita mo sa kanilang bunga, no? So in-expose ko na nakaraang part 1 nito. Binago ko lang yung title para hindi tayo ng Facebook. Balikan nyo yung unang video nung ginugulo kami ng Facebook. Doon ko nilagay sa Jehot Salazar ang live, no? May in-expose na ako isang elder na kung saan nakikita sa bunga na hindi naman talaga siya tunay na hindi ako namimensural, pero sa bunga nakaranasan namin yun, no? So sa bunga niya ay hindi nagpapakita, kasi ang tunay na apostol ng Diyos may concern para sa lahat, hindi sa grupo niya. Ang kanyang pagka-apostol, connection lang sa kanyang sinasakupan. Ang tunay na apostol, bakit? Tayo ba si Apostol Pablo, sinasakupan ba niya tayo? Kilala ba niya tayo? No? Bakit tayo nakikinig sa kanya? So kung apostol ka, dapat pinapakinggan ka rin ng marami. Kung hindi ka man pinapakinggan ng marami, pinapangaral mo at may concern ka rin para sa lahat. Hindi ka nagtatangi ng tao. Kung apostol ka, pag connection mo lang papakinggan mo at uunawain mo at kakahabagan mo, may problema sa iyong pagka-apostol. Nangyayari ba yan sa panahon natin ngayon? Na may mga naglalabasan ng mga ganyan? Nakahula na yan no? Bakit, Brother Jeho? Ibig sabihin kung may apostol na tunay diyan sa end time group niya na mensahe niyo sa uling panahon, mayroon din diyang bulaan. Saan ba naglalabasan? Saan ba lumabas si Korah at Nathan, di ba? Nakasama siyang pagtawid sa Red Sea. Ginulo ang mga Israel. Binaluktot ang aral ni Moises. Nasaan ba si Judas? Nasa grupo ba ng mga Parseyo? Nasa grupo ni Jesus? So ang sabi ng Biblia, sa huling araw, maglalabasan din sila sa kasamahan din ninyo. Basa. Acts 20:28. Kaya ang dahilan, mayroong tinawag ang Diyos para sumawata, no? Upang sabihin at
tawag doon, bantayan, mga watchman na tunay upang ang salita ay hindi magulo, no? Upang hindi malinglang ang mga tunay na mga mananampalataya. Kaya sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili ng buong kawan na kanya kayong ginawa ng Espiritu Santo ng obispo. So, ang Diyos pala ang tumatawag, hindi pala ang tao. Pag ikay ministro ka, dapat ang Espiritu Santo sa iyong gumawa na bilang obispo. Hindi appoint ng elder, hindi appoint ng kusino mang tao, kundi ang Diyos mismo. Upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili sa kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo ang ganid na lobo. Diba? Na hindi magpapatawad sa mga kawan, magsisilitawan sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So may mga aral silang hindi ukma sa aral ng pinagtibay na mula sa propeta ng Diyos. So Brother Jay, may mga apostol na nakikilala ngayon na ang aral naman nila sa aral ng propeta, tama, Godhead, pareho naman. Ang Diyos ay hindi basta tao kundi Panginoon. Ang Panginoong Hesus Kristo ay Diyos, no? Pareho naman. Si Satanas man naniniwala na iisa ang Diyos, nanginginig pa. Bakit? Kanyo, bago siya binagsak sa lupa, anghel siya. Kaya alam niya, isa lang ang nasa trono, walang dalawa. So hindi ibig sabihin tama ang Godhead mo, ay tunay ka na nalingkod ng Diyos. Kasi Satanas, alam din na isa ang Diyos. No? Makikita sila sa ibang bunga. Saan? Pagdating ng marka ng hayop, ng chip in the shoulder, tinuturo nila ang marka ng hayop sa spiritual, pero pagdating sa literal, dinidinay nila dahil bakunado lang sila. Naturo naman ng propeta yan. Susunod, i-refresh natin para naman sa iba. Pasensya muna sa nakapanood na para mapapagyan ng iba. Kung pinagtibay ba talaga ng propeta yan, di kakasyang oras kasi ngayon. No? So, ganun kahalaga ang propeta ng Diyos. No? Dahil sinabi nga, ang pag-iisip ko, hindi nyo pag-iisip. No? Ano yun? Luke 24:27, nang ipapaninaw niya ang mga bagay sa kanya sa lahat ng kasulatan. No? Isaiah 42:23. Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? Yun ang problema. Yung kasi ang tanong doon. Ako rin, tanong ko rin yan. No? Kung sa akin nga no? Na isang hamak na tao at kalitliitan sa kanila, hindi ako pinapakinggan. No? Pinakinggan namin sila, propeta siya ng Diyos, ikaw hindi namin papakinggan. Kung hindi mo pinakinggan, ako pinakinggan mo si Moises, kung hindi ka nakinig kay Joshua, walang kabuluhan. Di ba si Joshua nag-ikot-ikot na lang doon sa Jericho kasi hindi siya pinapakinggan? No? Nag-ikot-ikot na lang siya doon hanggang bumagsak ng Jericho. So, yan. Nag-ikot-ikot na lang ako dito sa live, ng preaching. No? Hindi man kayo nakinig, binagsak kayo ng marka ng hayop. Bukas pa naman ang Mercedes, hindi kayo nagsisisi. Kaya, sabi ito, sino sa gitna ninyo ang makikinig? No? Nito. Na makikinig at didinggin para sa panahong darating. So, mayroon pala ipapaaninaw itong propetang ito para sa panahong darating na sinasabi sa Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. So yun ang pala ang purpose, no? Para bantayan tayo sa ating panahon pag may dumating mga bagay na ito. Tingnan nyo, itaas nyo ang inyong noo, malapit ng pagtubos. Hindi man kayo naniwala sa propeta, kaya hindi nyo nalabantayan ang inyong pagdating ng anak ng tao na nahayag, physically, pati sa salita. No? So ano ginawa nila, Brother Gio? Zacarias 7:11, patapos na ako. No? Sabi rito, ngunit hindi nila pinansin ang aking sinabi. Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Totoo ba?
Akala nila ng mga anti-message, dahil sikat ang mga elder ngayon at mga apostol, kinikilig pa pag dumadalaw ang mga sumadalaw sila sa kanila doon. Uy, salamat elder, nakadalaw ka. Uy, ganun. Bukas ang pinto sa'yo. Uy, welcome, ganun. At ang dami pag may mga bisitang dumadalo ng mga sikat, ang daming dumadalo sa simbahan. Pag walang mga bisita, konti lang pumupunta sa mga fellowship. No? Pag may mga tao, mga tanyag, saka dumadami. No? Pero pag sinabi ni Jesus, 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon ako sa kaligitnaan. Aba, kahit na 3 dapat, at least 3. Kahit 3, minsan 2 lang pumupunta. Hindi nila pinapahalagan kahit sinabi nandoon siya sa kaligitnaan. Pero pag ang taong sikat nandoon sa kaligitnaan, ang daming umaten sa mga joint fellowship. No? Mas mahalaga ng tao ngayon kaysa sa banal na Espiritu. No? So, hindi nila pinapansin. No? Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nila na parang bato ang kanilang mga puso. At hindi na sila nakinig sa kautusan at sa mga salitang pinapasabi ng aking espiritu sa pamamagitan ng propeta. Klaro ng bersikulo, oy. Klaro talaga, oy. No? Nabasa ko yan kanina, talagang grabe, no? No? Tama talaga. Na kailangan ka may pakinggan ng propeta, hindi pala pwedeng hindi. Pag ikaw nag-aangking Kristiyano ka, kung nangangaral ka at ikay nag-aangking ministro ka, sayang, Brother Gino, Sister Bitchy, bumalik kayo sa mga sukan ninyo. Wala silang pinapaniwalaan ng propeta. Nakita ko kayo, nandoon na naman kayo sa mga lumang simbahan nyo na inalisan, nabautismado kayo sa ministring ito, tapos bumalik na naman kayo sa kanila doon, para kayo mga suka, mga asong bumalik sa sukan ninyo. Walang propetang pinapaniwalaan, na-reject nila ang propeta ng Diyos. Tapos dahil lang ang rason nyo, bitchy, yung naglalagay dito ng verse, dahil lang ang rason mo, malaya ka magpantalon, malaya ka magpaputol ng buhok, shame on you. Huwag inakala nyo labas-pasok kayo ng simbahan at ligtas pa rin kayo hanggat di kayo magre-repent. Tapos na kayo. Ang Biblia mismo ang nagsabi, ang sumampalataya ay hindi natulan, ang hindi sumampalataya, hinatulan na. Tapos na. Dahil pumarito ang liwanag, mas pinili pa nilang kadiliman. Dahil masasama ang kanilang gawa. Bakit kayo lumalayo? Sagutin ko nga, inumuna ako. Pakitanong, bakit kayo lumalayo sa isang katotohanan? Bakit? Napupuot sila sa liwanag dahil masasama ang kanilang gawa. Ang Biblia mismo nagpatunay niyan. Kasi mayroon pa silang gustong gawin sa pitan ng kanilang laman. May propeta kayo, sayang. May napakinggan kayo, sayang. Kahit anong pakikinig na dun, kung sariling interpretasyon ng pastor yun, no? Kung encouragement, mabuti yun sa mga preaching. Ganyan na lang mga simbahan ngayon, puro sa encouragement na lang. Ay, huwag kayo matakot mga kapatid, magkakapera din kayo sa kabungkusan. Huwag kayo makatakot, papagalingin kayo na may sakit. Puro first pull lang. Maniwala ka lang sa Panginoong Kristo, papagaling ka sa sakit mo. Puro first pull lang, puro pagpapagaling. First pull yan eh. Pero pag tungkol sa discerning, yung na-discern na sa bitche, layas sa kanyang pagpapatalon. Second pull pa lang, bagsak na. Paano pa kaya sa third pull sa Revelation? Ang third pull ay revelation of Jesus Christ. No? Pag binuksan mga hiwaga ng Diyos at hindi mo maturok dun at natisod ka, no? Hindi ka nakapasok sa third pull. Pag hindi ka nakapasok sa third pull, hindi ka rin ligtas. No? Kasi hindi ka pwedeng makapasok nang walang puting damit. Kailangan kompleto. No? No spot of wrinkle of blemish. Kaya nga 3 eh. No spot of wrinkle of blemish. Kailangan may first pull ka, second pull, at saka third pull. Kailangan may pure heart ka, pure word, tsaka pure blood. Kita nyo? Tapos lalayas pa kayo. Babalik kayo sa suka ninyo. Habag-habag kayo. Sabi pa ng Biblia, mabuti pang hindi kayo nakarinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo yung sinasamahan niyo sa mga denomination ninyo, Sister Bitchy, Brother Gino? Pag narinig nilang katotohanan, mababaligtad pa sila, magsisisi. Iiyak pa eh. Kayo, pinagtatawanan niyo na lang siguro ang katotohanan sa pag-alis niyo rito eh. Dahil lang may mga pita kayo ng laman, pag sinasaway si Brother Gino, naghuhubad sa Facebook, nagbabaril-balbar, nakashort, naghuhubad, sinasawatan ng Diyos para hindi niya ulitin dahil mahal siya ng Diyos, pero walang pag-ibig sa Diyos. Shame on you. Tinakpil niyo ang pagmamahal ng Diyos sa inyo.
Tapos sinasawata kayo na huwag kayong susuot ng karumal-dumal na damit, di kayo nakikinig dahil mahal kayo ng Diyos. Tinakwil yung pagmamahal ng Diyos sa inyo. So natupad ang sinasabi ng Biblia. Maghahanap sila ng guro na ayon lamang sa kanilang gustong marinig, naglingkod pa kayo sa Diyos. Pag ganyan mga sistema, mga ganyan, maluwag na pintuan yung pinasok nyo. Ano ba ang sabi ng Biblia? Ano ba description ng Biblia? Ang description ng Biblia tungkol dyan, maluwag na pintuan yan. Ang sabi ng Biblia, ang pumapasok sa maluwag na pintuan ay dulo, ay kapahamakan. Ang makipot na pintuan, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Naglingkod pa kayo sa Diyos. Para ano? Hindi obra sa Panginoong, hipokrit. No? Hindi obra sa Diyos. Sa akin nga, hindi obra ang mga ngalon niya eh. Sa akin nga, pag ang asawa ko ipatutot, hindi ko natatanggapin eh. Si Kristo pa kaya? Hindi siya tatanggap ng isang nobyang patutot. Hindi siya tatanggap ng isang asawang mga ngalon niya. Dapat asawa ka sa katuwiran, asawa ka sa kahatulan, asawa ka sa pagtatapat. Biblikal yan. Ngunit hindi sila pinansin. No? Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nila ang kanilang parang ang puso kanilang bato. Ang bato ng kanilang puso pala. At hindi sila nakinig sa kautusan sa salitang pinapasabi sa akin ng Espiritu sa pamamagitan ng propeta. Kaya ako ang Panginoong kaya ako ang makapangyarihang Panginoon na talagang galit na galit. So sasabihin na, wala ka nang ginawa kundi magalit ka, nagla-live ka, sermon ka ng sermon, pinagsasawa ito mga pastor, no? Puro ka na lang kapuutan, mga ganun-ganun. Kung mapuot man ako patungkol sa inyong kalikuan dahil hindi kayo nagsisisi, hindi ko man kayo nahatulan, no? Kung magsisi kayo, di mabuti. Pero hindi laman doon kaaway ko ng espiritu ng kamalian. Kung napupuot man ako sa mali, utos naman ng Biblia yun. Ang pag-ibig ay huwag magpag-imbabaw. Kapuutan nyo ang masama. Puot nga ang binanggit ng Biblia, description doon. Ano ba naman kayo? Nagbabasa ba kayo ng Bible o hindi? Mga pastor kayo, ganyan kayo. Ang sabi ng Biblia, kapuutan nyo ang masama, ibigin nyo ang mabuti. Ang paimbabaw ay, ang pag-ibig, huwag magpaimbabaw. Kapuutan nyo ang masama, ibigin nyo mabuti, samantalang sila, ang pag-ibig nila ay paimbabaw. Kapuutan nyo tuloy ang mabuti. Ibigin nyo ang masama. Binaligtad. Paano sila malaman na tunay na lingkod sila? Magaan yung kabanalan, magaan yung kabaitan, pero walang babala. Walang concern sa tao, hindi hinahatid ang purong salita para magabayan ang tao. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, mabagsik siyang magsaway kahit na ang nasisira ng reputasyon niya sa mga tao, wala siyang pakialam. Basta concern ng kaluluwa mo, mahatid ka direkta sa Diyos dahil ganun ang pagmamahal ng Diyos nagsasaway. No? Kahit nasisira ng reputasyon sa tao dahil hindi siya men's pleaser, wala siyang pakialam. Basta maituwid ka lang sa harap ng Diyos. Dahil hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Kasi kung iniisip pa, dapat naging men's pleaser na lang siya para kalugdan siya ng maraming tao. Ang hinahanap nyo kasi, kalugdan ninyo. Kaya may nagsasabi sa akin dyan, Barjeho, tawag doon, ay, hindi ka nagiging blessing sa amin. Hindi ka nagiging blessing. Tanong ko sa kanya, sabi, ikaw, yung mga pastor nyo na hindi nagbigay ng babala tungkol sa marka ng hayop, naging blessing sa inyo? Oo, kasi hindi kami pinapakialaman. Ikaw na mismo nagsabi niyan, hindi na ako niyan. No? So, hindi naging blessing pala ang mga pastor nyo dahil hindi nagbigay babala sa inyo. O hindi kayo pinapakialaman sa inyong pita at laman. Sa mga pita ninyo, I mean. No? So, kung hindi ako magiging blessing sa iyo, dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, hindi rin kita kailangan sa Jesus nga eh. No? Hayaan nyo sila. No? Hindi ako naghahabol sa mga taong hindi interesado sa salita ng Diyos. Kung magiging blessing mo lang ako dahil sa sang-ayunan ko lang ang mga pita mo ng laman mo, mabuting wag na lang. Naghahanap ako ng mga tao, naghahanap ng Diyos na magiging blessing sila sa asawa sa katuwiran, asawa rin naman sa kahatulan, at asawa sa pagtatapat. Amen. So, pag sinabing asawa sa kahatulan, sa Bible yan, no? Kahit may dalawang talim ang salita ng Panginoon, sa ayaw mo at gusto, blessing ka pa rin dahil
Sinabi sa Bible, kung marito ang liwanag, kinaputan ng iba ang liwanag dahil masamang kanilang gawa. Sa baba ng verse na yun, o ang iba ay nanatili sa liwanag dahil gusto nilang malaman ang kanilang gawa ay gawa ng Diyos. So, blessing sa kanila yun. Oh. So, ito ang tanong ko. Anong gusto mo? Maging blessing sa iyo ang pastor na hindi ka dinadala sa katotohanan, pero sa iyo ay magiging curse? Oh? Mamili ka sa dalawa. Ba? Pagod na ako. Hanggang dito na lang siguro to. Isa na lang. No? At hindi sila nakinig. Saan na yun? Binabasa ko kanina. Kaya ako ang makapangyarihang Panginoon na talagang galit na galit. At dahil hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ko, hindi rin ako makikinig kapag tumawag sila sa akin. Kita mo? Ang sabi niya rito sa sinasabi ko. Pero ang propeta ang tinutukoy niya. No? So pag hindi mo pala pinakinggan ang propeta, hindi mo rin pinakinggan ang Diyos. Tama ang subtitle ko. No? Pag hindi mo pinakinggan ang propeta ng Diyos, hindi mo rin pinakinggan ang Diyos. Sa madaling salita, pag hindi mo pinakinggan ang lingkod ng Diyos, hindi mo pinakinggan ang Diyos. Kaya nga, sabi doon sa Bible, huwag mong gagalawin ang pinahiran. Mabuti pang sabit mo sa liig ang iliig mo at magbigti ka kaysa galawin mo ang pinahiran ng Diyos. Sabitan mo ng bato at magbigti ka. At hihulog sa dagat at tawag doon at kaysa galawin mo ang pinahiran ng Diyos. No? So yun, no? Kaya ako ang makapangyarihang Panginoon na talagang galit na galit o nagagalit pala ang Panginoon. Palibasa kayo puro lambing pero sa likod namumuot naman pala. Hindi kayo magdi-discriminate kung hindi kayo galit. Kunyari pa kayo Pipito Torres, kunyari pa kayo dyan, Pastor Aquin, kunyari pa kayo dyan, etc. Brother Lot, kunyari pa kayo sa rin mga pastor pang iba dyan. No, hindi ka man nililahat kasi may mga tarong pa rin mga pastor kahit paano, no? At mayroon ng pastor diyan mga tapat din kagaya nila Fernando sa biyaya ng Panginoon. No, siya tinutuya din pag nag-ibangheli sa labas, tinutuya ng mga pastor, no? So, ang tamaan silang guilty. No? So, hindi maaring anyong kabanalan kayo, mabait kayo sa harap, pero pag kayo nagdi-discriminate at hindi kayo nagpapasok sa inyong sinagoga na wala namang dahilan para lang kayo maggagawa ng kwento kung ano-ano na para lang makapagrason kayo at tawag doon ay hindi kayo nagpapatay sa pulpito, no? Or hindi kayo nagpapasok sa sinagoga ninyo dahil nagtuturo kami ng marka ng hayop ang bakuna. So, ang kinakapuutan nyo ng salita ng Diyos, kinakapuutan mo pa ang lingkod ng Diyos. No? So, huwag nyo sasabihin hindi kayo napupuot yan. Kahit anyong kabaitan kayo, kung nagdi-discriminate kayo, kung nagtatangi kayo ng tao, hindi nyo madadaya ang Diyos ko at hindi nyo rin madadaya. Kapuutan yan. Lihim na kapuutan ng puso. Pero ang Diyos basang-basa kayo. No? Dahil hindi sila nakikinig. Sabi ito, ang Panginoon ay talagang galit na galit dahil hindi sila nakikinig. Mga sinasabi ko, hindi rin ako makikinig kapag tumawag sila sa akin. Dito ako magtatapos. Ito ang ending natin. Hindi daw siya makikinig pag tumawag sila sa akin. No? So alam natin na sa huling panahon na tayo ngayon, naganap na ang markahan ng hayop at pasulog na ang batas ng marka ng hayop. At anumang, sabi ng Biblia, pag pinatagal pa ang panahon walang lamang maliligtas dahil sa mga hirang papaikli ng mga araw na yun. Anytime pala, pwede nang dumating ang rapture. Dahil hindi kayo nakikinig, hindi ko rin kayo papakinggan. Ayon sa ating binasa kanina. So, paano mangyayari sa kanila? No? Di ba karamihan sa kanila hanggang ngayon, bago ako mag-live, sige pa rin panuya, tawa-tawa doon sa mga live ko, mga video, pag ako'y sumasagot sa mga mayroon ako sinasagot na mga tao na nilalive ko doon sa account ko, tapos yung mga post ko pinagtatawanan lang, no? Sige, pagpatuloy nyo muna, no? Proverbs 1
No? Sabi rito, sa Proverbs 1, last verse, tapos na tayo. No? Wala. Oh? Di ba? Pag tumawag kayo sa akin, hindi na ako makikinig, sabi doon kanina. Oh? Bakit hindi na makikinig ang Diyos? Bakit ganun? Di ba kala ko ba ang Diyos ay grasya? No? Alam kasi ng Diyos ay matatapos ang tawag doon, grace dispensation, pagtapos na ang pag-agaw. At wala namang makakasama sa pag-agaw na may spot of wrinkle of blemish. Sure yan, pasok yan sa Great Tribulation. Ngayon, pagdating sa Great Tribulation, pag sinabi ng Biblia na magangalit ang kanilang ngipin, ay ganito mangyayari sa kanila. Sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking inunit ang aking kamay, walang nakinig. Kundi inyong iniwi sa buong payo, ang buong payo, at hindi nyo inibig ang aking saway. Oh, di ba ngayon, tawa-tawa muna sila, kagaya sa panahon ni Noe. Ako naman ang tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako naman ang manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pag ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, at mga hirap at hapis ay dumarating sa inyo. Amen. Ano sinabi kanina? Pag tumawag kayo, hindi na ako makikinig. Basa nga muna yun, balikan natin bago natin ituloy. No? No? Hindi na ako mag-ending. Ano sinabi doon? No? Basahin natin ng buo. Zechariah 7:11. Ngunit hindi nila pinansin ang aking sinabi. Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nila ang kanilang bato ng kanilang mga puso at hindi nila nakinig sa kautusan ng salita na pinapasabi sa akin ng Espiritu sa pamamagitan ng propeta gaya ko na makapangyarihang, sabi to, ako pala, sabi to, kaya ako, sabi pala rito, ang makapangyarihang Panginoon ay talagang galit na galit, at dahil hindi sila nakinig sa mga sinabi ko, yun, Amos 3:7, doon nagsasalita ang Panginoon sa propeta, hindi sila nakikinig. Hindi rin ako makikinig kapag kayo ay tumawag sa akin. So tuloy natin yun, no? Proverbs 1:28 na tayo. Kung magagayo, tatawag sila sa akin, ngunit hindi na ako sasagot. Hanapin nila ako masikap, ngunit hindi na ako masusumbungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila ang aking payo, kanilang hinamak ang aking buong pagsaway, kundi sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling mga lakad at magbubusog ng kanilang sariling kagawan. Yun ang galit ng Diyos. Amen. Hindi ko na kaya mangaral, kaya hanggang dito lang tayo. Pagod na ako. They're willing, kung ang nakalaban ng Panginoon, lagyan pa ng sunod. Or, depende sa Panginoon. Nasa sa inyong kamay na. No? Hindi kayo pwede magpatawag ng ministro nang hindi kayo nasa teamwork. Huwag niyo ang pagbibintangan na one-man ministry ako dahil hindi lang ako nakaugnay sa inyong grupo. Dahil ako nakaugnay ako sa propeta. Saka sa Biblia. Hindi kami one-man ministry. Nakakonik ako kay Apostol Pablo, nakakonik ako sa kay William Marion Branham, at nakakonik ako sa Biblia. Kayo, saan kayo nakakonik? Sa barkadahan lang ninyo. May fivefold ministry kayo? Oo nga, buo ang inyong fivefold ministry, pero hindi kayo nakakonik sa major prophet, hindi kayo nakakonik sa Biblia, sa kapahayagan niya. Intellectual lang yan. No, hindi kayo nakakonik kay Jesus, hindi kayo nakakonik kay Apostol Pablo. Saan kayo nakakonik? Sa inyo lang barkadahan. Fivefold ministry. Barkadahan group. Diba? Di bali na pagbintangan niyo ako ng one-man ministry, hindi ko naman sinabing mag-isa ako, kayo man nagtakwil sa akin. Buti na lang, salamat sa Biblia, sinabi, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay mga takwil. No? Pag maraming nagpupuri sa iyo, ganun din ang ginawa ng mga bulaang propeta sa kanila. Pag maraming umuusig sa iyo, no? Ay, basahin nga natin sa pagtatapos ko lang. No? Sabi rito. Last lang. Ni si Pablo nga tinatakwil sa panahon niya. No? Sa 1 Corinthians 9:1,
Hindi baga ako'y malaya na hindi baga ako apostol? Hindi ko ba nakita si Jesus o na-meet niya ang pillar of fire ng Panginoon natin? Hindi ba ako gawa ng Panginoon? O ginawa siya, tinawag siya sa personal na karasan Kung hindi ako apostol, kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo naman ako'y gayon. Gayon sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Mayroon ding hindi naniniwala sa kanyang apostol siya, sa panahon niya, Pero ngayon marami na naniniwala. Pero yung mga lingkod na bago, actual yan, palagi yung discriminate, normal yan, Pero pag ikaw sikat na sikat ngayon, baligtad ka. Sa dulo, susumbatan ka ng mga membro mo. Bakit mo pa kami pinahamak sa marka ng hayop? Magsasabunutan kayo sa impyerno, tiyak yan. Mag-aaway kayo, magsusuntukan kayo sa impyerno pag hindi kayo nagsisi. So ano mga tunay ng mga lingkod naman? Last lang. Anong nangyayari sa kanila? Hanapin ko lang. At least may pahinga yung bibig ko. Hapon na ako. Yan Sa Mateo 5:11, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo. Di ba pinagtatawanan ako? Iniinsulto ako? Hanggang ngayon, tigil sa stand-alone pa nga Inuusig, pinaparatangan ng masasama. Di ba ganyan ang ginagawa? Nakakaranas ako ng mga ganyan sa propeta, ganyan din Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noon. Mga tunay na propeta yan. Ganon din ang ginawa. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala sa inyo sa langit. So ano naman nangyayari sa mga bulang propeta? O mga bulang lingkod? Sabi rito, teka lang, nalagay yun. Yun, binasa ko naman yun Pag maraming nalulugod sa inyo, binasa ko na lang part 1. Pag kinalulugdan kayo ng marami, ganon din ang ginawa ng mga bulaang propeta sa kanila. Kaya huwag kayo masyadong yung parang kinakaingitan nyo kami. Barjeho, tunay ka ba ng ministro? Marami nang napupuot sa'yo. Biblia mismo nagsabi, maraming magagalit sa'yo dahil sa pagsasabi mo ng katotohanan. Konti ba ang marami? Pag sinabing marami, marami yun. Kaya, gumising na kayo. Tingnan nyo kung kayo ba ay nasa panig ng Panginoon. Kasi sabi ni Moises, ang sa panig ng Panginoon ay pumarito. Pag hindi nyo alam kung nasa ang panig kayo, na kay Moises ba o kay Korah at Nathan, ay ba? Ano ba nangyari sa grupo ni Korah at Nathan? Binato ng bato ng kautusan, nasunog at nagkamatay. Kung ayaw nyo magkamatay sa panig nila Korah at Nathan sa panahon natin ngayon, tiyakin nyo kung pumapanig ba kayo sa panig ni Moises. Kung sa ating panahon susubain, tiyakin nyo kung nasa panig kayo talaga ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon. Kaya tayo manalangin sa ating pagtatapos sa gabing ito. Salamat sa kanyang mga mensahe at naputol man, pero hindi Facebook ang hindi naman nalobat tayo kanina. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay at naway pagpalain ka ng Panginoon sa simpleng mensaheng ito at naging patuloy pa ng kaalaman at kasakdalan at karunungan na ibigay ng Panginoon sa gabing ito. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Maraming salamat Panginoon sa inyong mga salita, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon naman, na maiwan sa inyong mga anak ito, Panginoon naman, Lord God, at kilala nyo na ang inyong mga tupa at kilala ng tupa ang inyong tinig, Panginoon naman. At sabi nyo nga, pinapautabay ng Espiritu Santo sa mga anak ng Diyos, Panginoon naman. Lord God, wabangon lamang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig, Panginoon naman. Sabi nyo rin, Panginoon naman, ang sumampalataya ay hindi natulan, ang hindi sumampalataya ay natulan na. Kaya Panginoon, at Panginoon, nasa kamay ng Panginoon pagpapasiya kung unang buhay at kamatayan dun, Panginoon naman. Ang trabaho lang namin ipangaral ang salita ng Diyos at magbigay babala, Panginoon, makinig man sila o hindi. Hindi ibig sabihin, inutusan nyo kami, Panginoon, kung wala mang makinig, ay hindi ibig sabihin, hindi kami tunay na lingkod. Bagkus si Noah, Panginoon naman, nangaral, pero wala nakinig ni isa. Kaya si Lot, ganun din, naghanap ng 10, wala nakinig ni isa, pero tunay yung tinawag. Pero ang mga bulaang mga ministro ngayon, maraming nakikinig, pero hindi sila nangangaral ng tama ni isa.
no? Pero maraming nakikinig, 1,000,000, no? Kaya may mga ganong mga bagay kabaliktaran sa katotohanan. Maraming nakikinig ng kabaliktutan, pero sa katotohanan ni isa halos walang makinig. 1 sa 1,000,000 lamang ang tumutugon sa katotohanan. Maraming pumapasok sa maliwag na pintuan, pero dulo kapahamakan. Pero konti lang pumapasok sa makipot na pintuan, pero dulo ay buhay na walang hanggan. Konti lang doon ay nagsisipasok. Panginoon, kilala niyo kung sino sila. Panginoon, kung sino, maraming tinawag, konti lang mga hirang, at kilala niyo kung sino mga hirang ninyo, at sa pamamagitan ng inyong mga mensahe, at ang mga tupa na ibubukod sa mga kambing sa pamamagitan ng inyong salita. Panginoon, kilala niyo na sila, Panginoon naman, mga bagay na ito, inadalangin ko, Panginoon naman, kailangan sa oras nito, ayon sa kanilang panampalataya kanilang tinanggap. Ganun din pangangailangan ng mga inisring ito, ganun din ang pangangailangan ng inyong lingkod sa pang-araw-araw, Panginoon naman. Lahat ng mga bagay na ito sa kanilang dinadalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. To God be the glory. Mauwi ang kapurihan sa Panginoon. Pasasalamat. God bless you all. Lord, narito yung touch of ring parang bless mo ito, Panginoon naman. Kayo magkahawak. Wala sa mga bagay na sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Jesus.
Jesus sa aking buhay. Kaya ako'y masaya nang naglilingkod sa'yo. Ako ngayon'y nagniningning na at nagliwanag ka sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Purihin ka, O Panginoon. Purihin ka, O aking Ama. Dakila ka, O Panginoon. Dakila ka sa aking buhay. Ay buti mo, O Panginoon. Wala ka ngang katulad, O aking Ama. Ako ngayon'y nagniningning na at nagliwanag ka sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Ngayon'y narito, ngayon'y umaawi. Pinupuri, dakilan mo pangalan. Sapagkat ako'y iyong iniligtas sa aking madilim